Naririto na naman ang pagbabalik ng ermitanyo. Bago natin simulan ang kwento, ay baka wag niyong skipan ng ads ang ating video. Simulan na natin to. Dagdag pa ni Ismael na ang pangkat ni Tasyo ay dumaan sa napakaraming pagsubok para lamang mapatunayan ang kalakasan nitong tangan. Ayon sa kanya, na ang karamihang sumali doon, marami nang napatay o di naman kaya ay ilang bisis nang naghasik ng lagim ang mga kalahi nito sa baryo na tinatawag na mga sungaw. Mag-ingat kayo sa lugar na yon, maging sa galamay nito sa iba't ibang baryo. Maraming mangkukulam at mambabarang ang hawak ni Tasyo na kayang patayin kayo sa isang tinginan lang. Kahit ano pang tangang lakas ninyong mga bunggaitan, wala pa rin kayong kakayahan para mapapangibabawan ang pinagsamang lakas ng kadiliman. Wika ni Ismael. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang mabilisan nitong pagkamatay dahil sa pagkaubos ng kanyang dugo sa kanyang katawan. Matapos itong marinig nila Nuli, ilang minuto naman silang natigilan dahil sa pag-iisip sa mga sinabi nito. Dumaan ang mga minuto. Napagpasyahan naman nilang ilibing yun ng maayos para naman kahit papano ay makabawi sila sa impormasyong binitawan nito. Sa pagbalik nila sa kanilang bahay, inalis nila ang mga gamit noong nahawakan o nadikitan ni Ismael. Madali kasing maakit ang masamang engkanto o mga espiritu sa mga bagay na minsan ang nahawakan ng isang taong may sapi ng demonyo, dahil naiwan doon ang bakas ng kanilang presensya. Dahil sa gabi pa ng mga oras na yon, walang nakakita sa mga ginawa nila Nuli sa ilan nilang mga gamit na nasa ilalim ng papag. Nang masipat nilang tuluyan ang natupok ng apoy ang mga gamit ng kanilang sinunog, agad naman silang bumalik sa loob ng kubo. Pagpasok nila doon, bumungad sa kanila ang pamilya ng lalaking nakahiga sa sala na payapang natutulog. Hindi naman ito inistorbo nila Nuli sa kadahilanang alam nila sa kanilang mga sarili na yon ang unang bisis na nagkaroon ng magandang tulog ang mga ito. Kinaumagahan, maaga pang naging abala si Nuli sa paghanda ng kanilang mga manok panabong dahil malapit nang magkaroon ng pasabong sa kanilang baryo kasabay ng gapasan ng palay. Kanya-kanya sila noong naghanda ng mga manok panabong, maging sinaguyo at Danilo. Dumalo din ang kanyang ama dahil ito naman ang may-ari sa lupa sa ginanapang pasabong ng punong baryo. Nagdala din ito ng mga tagabantay sa sabungan para sa mga taong manggugulo sa lugar. Habang patuloy na nagmamasid sila Nuli sa paligid ng sabungan, hindi nila napansin ang paglapit sa kanila ng ama niya. Nak, ayos lang ba kayo dito? Tanong ng ama niya paglapit nito sa kanila. Walang problema, tay. Mukhang mababait naman ang mga taong dumalo sa sabungang ito eh. Mamaya ho, yung mga manok naman natin ang lumalaban para makatulong na kami sa palayan. Oo nga pala, sa dulong parte nakabantay din ang mga bata ni Mang Carpio at ang pamilyang pansamantalang nakatira sa kubo. Nandun no, sa unang parte ng palayan. Sagot ni Nuli. At agad namang umalis ang kanyang itay para magmasid sa lugar. Ilang minuto pa ang lumipas
Nagpasya sila nuling libutin ang sabungan. Mas dumarami na kasi ang mga magsasabong doon na galing pa sa iba't ibang lupalop ng lugar. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, panay naman ang pag-uusap nila noon ni Manong Duming. Kinakailangan kasi nilang magbuo ng konkretong plano para sa mga hindi aasahang pangyayari. Habang naglilibot sila sa sabungan, napansin nila ang papalakas ng sigawan ng mga tao. Dahil sa kakaibang ingay, nagpasya silang tingnan ang kasulukuyang naganap sa loob. Pagpasok nila sa loob ng sabungan, narinig nila ang usap-usapan sa kanilang kababaryo tungkol sa bagsik ng mga sabungero bago sa kanilang paningin. Maniwala kayo o sa hindi, halos lahat ng kababaryong sabungero nila Nuli pareho ang dinadaing. Animoy sinisisi pa ng mga kababaryo nila Nuli ang sabungang itinatag ng punong baryo dahil halos lahat ng mga manok nilang dinarayo ay natatalo. Napapansin din ito ng mga pinsan nila Nuli na may mga manukan din, na nasa 4 nilang mga manok ay walang nakagawang makalusot. Dahil dito, maiging pinakiramdaman nila Nuli ang bawat tao sa lugar. Sa ilang minuto nilang pagmamasid sa lugar, halos napansin nilang parang mga ordinaryong sabungero lang naman ang naroroon. Pero hindi kumbinsido sila Nuli, kaya nagpasya siyang gumamit ng ritual para ramdamin ang mga tao sa paligid na may mga tangang karga. Sa isang banda, pasimpleng humawak si Nuli sa lupa kasabay ng ritual niyang ginagawa. Matapos niya itong gawin, doon niya nakumpirma na may mga antingerong dumalo sa kanilang lugar na may daladalang mga agimat. Para kila Nuli, hindi na ito bago sa kanila. Kadalasan kasi sa mga ganitong sabungerong may mga mutya sa kalikasan, hindi ito basta-bastang pumapatol sa mga taong may mabuting asal sa kapwa. Kadalasang hinahanap ng mga ito ay yung tipo ng mga taong nababalot ng kayabangan sa katawan at kawalang respeto sa kapwa. Pero lingid sa kaalaman nila Manong Duming, hindi lang mga antingero sa kanan ang naroon, bagkus ay ang mga nilalang nasakop din ng kadiliman. May nakapasok ding mga mambabarang at mangkukulam sa sabungan na yon na halos kalukuhan ang pinupunta sa lugar. Bagamat nakapasok na ang mga nilalang na yon sa kanilang baryo, hinayaan lang naman ito ni Nuli upang hindi magkaroon ng kaguluhan sa lugar. Dahil sa pagsulputan ng mga nilalang na yon, doon na nagpasya sila Nuli na ang kanilang mga manok naman ang sasabak sa mga dayo. Sa unang manok na inharap nila Nuli sa mga dayong tumalo sa kanilang kababaryo, unti-unti yung natutunugan ng mga nilalang. Doon na pagtanto ng mga dayo na hindi basta-basta ang lugar na kanilang pinasok. Doon nakita ng kababaryo nila Nuli na ang mga manok lang niya ang nagtatagumpay sa laban. Makalipas ang mga oras, 3 na sa mga manok niya ang nagawang makalusot sa mga dayo. Bagaman marami sa kababaryo nila Nuli ang nakaharap ng mga dayo, wala silang nagawa para mapigilan nila ito. Ngunit makalipas pa ang ilang minuto, dali-dali namang lumapit sa kanila ang mga bataan ni Mang Carpio na para bang merong nakikitang kakaiba. Paglapit nito sa kanila, agad naman itong itinuro ang dulong parte ng palayan kung saan nakatira ang pamilyang kanilang tinulungan. Bakit Danilo? Buneng,
Anong nangyari sa gapasan? Tanong ni Manong Duming. Manong, nakita ko ho ang mutya ng bigas na pinagtatangkaang kunin ng lalaki na nakabaon ito sa puno ng palay na kung saan pinagtutulong kunin ng mga magsasaka. Wala pang nakakakuha sa butil. Gawa ng masyado itong madulas para mahawakan. Paliwanag ni Danilo. Nang marinig nila ito, pinili nilang iwanan na muna sa buka ng sabungan ang ilan nilang mga kasama para magmasid sa lugar. Dahil tutunguhin nila ang palayang sinisimulang ginagapas. Nagkataon kasing araw ng gapasan nang magkaroon ng pasabong sa kanilang lugar. Sa pagdating nila sa lugar, doon nila nakita ang 4 na gumagapas na paulit-ulit sinusubukang kunin ang binhi ng bigas. Magaman ginagawa nila ang lahat para makuha nila ang butil, hindi pa rin nila nagawang magtagumpay. Pagsilay doon ni Nuli, laking gulat na lamang niya nang makasilay siya ng isang dalagang nasa espiritual na kaanyuan na umahahon mula doon. Pagtitig dito kay Nuli, bigla naman yung naglaho at kasabay ng pagyakap sa kanya ng isang napakalamig na hangin na para bang pinahiwatig sa kanya na siya ang napiling tagapag-alaga ng mutya ng palay. Dahil sa mga nakita at naramdaman ni Nuli, walang pagdadalawang isip niyang nilapitan ang isang puno ng palay upang subukang kunin ang binhi. Nuli, puntahan mo na. Mukhang ikaw ang napili ng tagabantay. Nakita namin ang mga nakikita mo. Huwag kang mag-alala. Wika ni Manong Duming. Pero narinig nilang magsalita ang tagagapas ng, "Hindi mo yan makukuha, iho. Masyadong madulas. Sa akin lang ha. Nasa 10 bisis ang dulas niyan kisa sa isdang ahas." Wika ng isang magsasaka. "Ayos lang yun, Ginoo. Wala naman hong masama kung susubukan, di ba?" Sagot naman niya. Nung marinig ng magsasaka ang kanyang sinabi, agad namang nagbigay daan yon para makalapit siya sa palay. Paglapit doon ni Nuli, agad namang napatahimik ang lahat nang naroon kasabay ng pagtitig nila sa mga nakasunod na ginagawa ni Nuli. Bago niya tuluyang mahawakan ang binhi, ninais niyang manalangin sa kanyang isipan nang sa gayoy makahingi siya ng pahintulot sa Ama na siya ang magmamay-ari ng binhi ng kalikasan. Habang taimtim noong nananalangin si Nuli, patuloy pa rin namang nanahimik ang mga taong nagmamasid. Sa pagmulat ng dalawa niyang mga mata, dahan-dahan naman niyang kinuha ang mutya nang walang pagdadalawang isip. Pagsayad ng kanyang kamay sa putik, bigla namang dumulas papunta roon ang mutya ng bigas. Pagsilay ng pagsilay doon ni Nuli, halos hindi maipinta sa kanyang pagmumukha ang labis na kasiyahan. Matapos niya yung makuha, agad namang naramdaman niya ang paggaan ng kanyang katawan at kasabay nito ang pagkawala ng memorya ng mga taong pagsilay sa bagay na yun. Minuto lang noon ang naging pagitan nang agad lumayo sa kanya ang mga tao at tuloy sa paggapas na para bang baliwala sa kanila ang mga bagay na yon. Ang pamilya naman ng lalaking nagmamasid sa kanyang harapan bigla namang naglalakad papalayo na para bang meron itong nais puntahan. Nang sila Nuli na lamang ang natira sa lugar, agad naman siyang nilapitan ni Manong Duming habang nakangiti.
Napakahusay mo, iho. Nakuha mo din ang mutyang nararapat sa'yo. Wika ni Manong Duming habang dahan-dahan siyang nilapitan. Magaling, iho. Hindi mo kami binigo. Mas mainam na magtangan ka ng mutya ng magagamit sa araw dahil lahat ng gamit natin sa digmaan nagagamit lang sa gabi. Hindi natin mahaharap ang grupo ni Tasyo kapag tirik ang araw. Ngayong nandyan na yan sa'yo, di na tayo mahirapan. Magsanay ka ng mabuti nang sa gayoy magawa mong malaman ang sikreto ni Tasyo. Dagdag ni Mang Carpio. Matapos nitong makapagsalita, agad naman siya nitong inabutan ng pulang tela na siyang sisidla ng mutya ng bigas. Matapos itong ibalot ni Nuli, agad naman niya itong isinilid sa kanyang bulsa at dali-daling umahon sa kahon ng palay. Ilang minuto pa ang lumipas. Nagpasya silang libutin ang lugar dahil hindi pa tapos ang gapasang yon. Nasisiguro naman nilang walang gagawa ng gulo sa sabungan dahil naroon ang mga tanod ng punong baryo. Matapos ang pagapas ng palaya ng ama niya, nagtulong-tulong naman sila upang maisintabi ang mga palay na naani ng mga ito. Pagsapit ng gabi, nagtipon-tipon naman silang lahat dahil nagkaroon ng salo-salo ng gabing yon. Marami-rami kasi ang kanilang bihag na manok na siya naman nilang isinabay sa handaan ng kanyang ama bilang pagtatapos ng kanilang palayan. Makalipas ang mga araw, nagpaalam na sa kanila ang lalaking pansamantalang tumira sa kanilang baryo. Sinubukan nila itong pinigilan at inalok na doon na lang sa kanilang lupain maninirahan, ngunit tumanggi ito. Ayon sa lalaki, tutungo sila sa lupain ng kanyang yumaong ama at doon magsimula ng panibagong buhay. Dahil sa pagtanggi nito, minabuti nilang pabaunan na lang ng kaunting salapi upang makatulong sa kanilang paglalakbay. Nang silang pangkat na lang ang natira sa tambayan, binigyan nila ng panahon si Nuli upang makapagsanay. Ayon kay Manong Duming, hindi sapat ang kanilang kakayahan bilang mga bunggaitan upang kontrahin ang mga bunggaitang itim na may dugong engkantong sungaw. Bali habang nagsasanay sila Nuli at Danilo, sila Manong Duming naman at si Mang Carpio ay magmamasid sa baryo upang mahanap ang kuta ni Tasyo. Sa ilang araw pang lumipas, itinuon ni Nuli ang kanyang atensyon sa bago niyang gamit upang mapalakas ito. Hindi naman ito mahirap para sa kanya upang gamitin sa tulong na rin ng librita ng birtud ng bubuyog. Marami doong nakasulat na talata ukol sa pagpapalakas ng nilalang sa mutya, kung kaya't naging madali para sa kanya ang mga bagay na yon. Sa pagsapit ng panghuling araw ng linggo, doon na nga nakabalik sa kanilang tambayan sila Manong Duming at Mang Carpio kasama ang mga bataan nito. Halos ilang araw din itong hindi nakauwi sa kanila gawa ng napakalayo ng lugar na tinungo ng mga ito. Pagpasok nito sa loob ng kanilang tambayan, agad naman nila itong sinalubong upang kamustahin. "Manong, kamusta naman ang lakad ninyo?" tanong niya. "Mabuti naman. Alam na namin kung saang lugar nagtatago si Tasyo. Pero sa kasamaang palad, hindi pa namin ito nakumpirma. Siya nga pala, kamusta ang pagsasanay ninyo?" Sa susunod na yugto, doon nyo maririnig ang matinding labanan sa pagitan ng pangkat nila Manong Duming kontra sa pangkat ni Tasyo. So mga kaermitanyo,
Hanggang dito na muna ang ating kwento. Maraming salamat.